Ang hangin sa tindahan ng antigong sa hating gabi ay umuugong sa natutulog na kapangyarihan. Ang mga estante ay puno ng maalikabok na libro at trinket na mahinang umuugong, parang natutulog na hayop. Nakasubsob si Kaplan sa upuan magulo. Ang hininga dugo ang bumubuo sa ilalim ng benda niya. Ang pulso ay isang mahinang kislap. Nasa pinto ako, hawak ang chalk. Pinapalakas ang mga sigil ng kasing bilis ng nanginginig kong mga daliri. Ang kanilang spiral na pattern ay mahinang kumikinang pero humihintay sa ngayon. Nasa paanan ko ang backpack, ang journal at susi sa loob ay nagdudulot ng mahinang pula at gintong liwanag sa canvas. Ang kanilang pulso ay mabagal pero buhay. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay sumusulak, isang natutunaw na kalooban na hinintay ang pagwasak, bumubulong na sirain ang sisidlan ako at pakawalan ang kapangyarihan nito. Ang ugong ng mga tagamasid ay lumalapit, isang walang humpay na panginginig na niyayanig ang mga bintana ng tindahan, at ang mga bulong ay isang desperadong pagsusumamo, pumili, sumira, magdala. Pipiliin ko ang wala sa mga ito. Bulong ko, pero ang pagpili ay isang bisyo, dinudurog ako. Kumislap ang mga mata ni Kaplan, halos bukas, at napapaos siya ikulong. Huwag hayaan. Nauwi ang mga salita niya, at kinikil ko ang pangako nun nakatuon sa mga sigil. Umuugong ang mga ward ng tindahan, pero nabubulok ang presensya ng mga tagamasid ay isang bigat laban sa kanila. Sumigla ang ugong at isang anino ang gumalaw sa labas. Nakahuod, sinusubok ang pinto. Umungal ang marka ng gutom. Ang madilim na kapangyarihan ay bumaha sa akin. Tinutokso akong bitawan, basagin ang conduit at sunugin ang lahat. Hindi ikaw ang boss ko, bulong ko, pero nanginginig ang mga kamay ko. Nabasag ang chalk sa hawak ko. Ang mga bulong ay kontra matalim. Magdala. Magtiwala. Pero ang tiwala ay parang masamang taya kapag namamatay si Kaplan, at ang journal ay kumakabog na parang alam nito ang endgame. Tiningnan ko ang notebook ni Haro sa mesa, malinaw ang babala. Ang conduit ay kailangang magpigil o masira. Ang mga salita ng susi, kailangang masira ang sisidlan, ay kumakalmot sa isip ko. At sigurado na, ako ang sisidlan, ang conduit, at ang kalooban ng marka ay isang buhay na bagay, gutom na makalaya. Ang ugong sa labas ay naging mas matalim, isang ungol, at umungol ang pinto. Nabibitak ang mga splinter. Kinuha ko ang kutsilyo, nakatayo sa ibabaw ni Kaplan, at bumulong. Hindi kayo makakalampas sa akin. Isang gloved na kamay ang tumagos sa mga ward, sumiklab ang mga sigil, pero humina, at hinintay ko dugo itim makapal ang bumulwak. Bumaliktad ang tagamasid, pero mas maraming anino ang nagtipon sa labas. Ang kanilang ugong ay isang koro ng gutom na tumutugma sa marka sa dibdib ko. Nayanig ang tindahan, nanginginig. Ang mga estante, isang trinket, isang kristal na sigil ay bumagsak, at nabasag. Ang kinang nito ay namatay. Ang marka ng gutom ay kumakabog kasabay ng kaguluhan, at naramdaman ko malawak, walang hanggan. Gutom, hinintay akong basagin ang sisidlan at hayaang magpiesta ito. Sumigaw ang mga bulong, hindi. Magdala. Iligtas. Iligtas ang sino. Naubos na ang mga himala, bulong ko. Pero kinuha ko ang chalk, gumuhit ng bagong sigil sa sahig sa paligid. Ni Kaplan mahina ang kinang pero mapanghamon. Ang ugong ay humampas sa pinto at isa pang bintana ang nabitak, tumunog ang salamin. Gumalaw si Kaplan, ang kamay niya ay kumikibot patungo sa backpack at bumulong, susi. Gamitin mo. Ikulong. Sinalubong ng mga mata niya ang akin, nagmamakaawa, at ang mga bulong ay sumang-ayon. Ikulong. Ngayon, hinila ko ang backpack, kinuha ang susi. Ang gintong kinang nito ay sumiklab, hindi stable. Sabi ng mga tala ni Haro, ang susi ay makapapalakas ng pagkakakilala, pero may panganib na gisingin ang gutom ng tuluyan. Sumulak ang marka, hinintay akong sumira, pakawalan ito
at tapusin ang mga tagamasid. Yumuko ang pinto. Isang tagamasid ang pumasok, kumikinang ang mga mata. Sa ilalim ng hood nakabibingi ang ugong. Bahala na bulong ko at binuksan ng susi. Hinintay ang counter ritual ni Harrow. Kailangan ng dugo, palaging dugo. Tinusok ko ang daliri ko, hinintay ang dugo sa mga pahina ng susi. At sumiklab ang mga sigil. Ang mga ward ng tindahan ay mas maliwanag na kumakabog. Sumugod ang tagamasid, umiwas ako. Hinintay ang braso nila, pero sumulak ang kapangyarihan ng marka. At itinulak ko sila pabalik na bitak ang istante. Ang boses ni Kaplan mahina sumali sa akin, umuusal ng mga salita ng ritual. Ang journal ay nagniningas sa pula, nagsisink sa susi, at ang hangin ng tindahan ay kumikislap mabigat sa kapangyarihan. Nagniningas ang mga sigil, pero umungal ang marka ng gutom. At naramdaman ko itong lumalaban, kumakalmot para makalaya. Umulak ang mga bulong magdala. Tapusin. Isa pang tagamasid ang tumagos sa pinto at hinintay ko ang kutsilyo na tamaan ng isa sa balikat, pero patuloy sila. Umabot sa rurok ang ritual, nakakasilaw ang liwanag ng susi at nayanig ang tindahan, bumagsak ang alikabok. Bumagsak si Kaplan, naputol ang usal niya at halos nilunod ako ng kalooban ng marka, nangangako ng tagumpay kung susumira. Hindi pa bulong ko at tinapos ang usal. Sumabog ang mga sigil sa liwanag, itinulak ang mga tagamasid. Bumigay ang ugong at umatras sila sa hamog, pero nandyan pa ang marka naghihintay. Hindi gumagalaw si Kaplan, wala ng pulso. Hindi ka aalis, bulong ko, at nagsimula ng CPR. Ang kinang ng susi ay humina sa tabi niya. Tahimik ang mga bulong, halos nagdadalamhati. Pinili, nagdala ang pagkakakilala, pero sa anong halaga? Mas kalmado ang marka, pero mas mabigat isang mandaragit na naghihintay. Mahina ang journal at susi, kumikislap ang mga ward ng tindahan. Wala na ang mga tagamasid sa ngayon, pero gising na ang gutom at ako ang sisidlan, halos hindi na magdala. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng nanay ko. Hindi mo maibobote ang apoy. Tungkol sa pagsinta yun. Pero ang gutom ay apoy at ako ang salamin. At kakaibang kakatotohanan pinagtatalunan ng mga okultista, ang binding thresholds, kung saan ang tagumpay ng ritual ay nakasalalay sa kalooban ng conduit. Sabi ng iba, pseudoscience. Ang iba itinuturo ang mga nakaligtas na linya ng dugo. Nagdala ako, pero wala na si Kaplan at ang marka ay naghihintay ng susunod kong pagkadulas. Pansamantalang kalsyungan ang tindahan, pero ang pagpili sumira o magdala ay hindi tapos. Nanonood ang gutom at nauubusan na ako ng oras. Ang katahimikan ng tindahan ng antigong lampas hating gabi ay mas mabigat kaysa sa alikabok na naipon sa mga istante nito. Ang mga ward ay kumikislap, ang kanilang mahinang ugong ay nauutal na parang namamatay na pulso, halos hindi na hinintay ang tindahan. Walang buhay si Kaplan sa upuan, nakalugay, ang mukha tuyo, ang dugo sa benda niya. Walang pulso, kahit sa desperado kong CPR. Nasa paanan ko ang backpack, mahina ang journal, at susi sa loob ang kanilang pula. At gintong kinang ay halos namatay, parang mga baga sa abo. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay umuugo-unong sa tahimik na banta, isang mababa matatag na hapdi na parang buhay nanunood, naghihintay na madulas ako. Wala na ang ugong ng mga tagamasid, pero ang presensya nila ay nananatili sa hamog sa labas, isang anino sa gilid ng aking pandama. Mahina, pero mapilit ang mga bulong, isang malamig na tulak umalis. Mag-isa, dalhin. Solo road trip, pinakamasamang bakasyon kailanman, bulong ko. Pero nabasag ang boses ko, dinudurog ako nun ng kalungkutan at takot. Lumuhod ako kay Kaplan, hinintay ang buhok mula sa mukha niya at bumulong. Hindi ka nag-sign up para dito. Ang notebook niya kay Harrow ay nakabukas sa mesa, malinaw ang babala. Ang conduit ay kailangang magpigil o masira. Walang gitna. Ang mga salita ng susi, kailangang masira, ang sisidlan ay kumakabog sa ulo ko
At ang ugong ng marka ay naging mas matalim. Hinintay akong bitawan, basagin at hayaang kontrolin ng gutom. Kinikil ko ang mga kamao ko. Ang mga kuko ay bumaon sa mga palad ko at bumulong, hindi mo desisyon to. Ang mga bulong ay tumulak pabalik dalhin. Hilaga, relic. Hilaga ulit isang bagay tungkol sa relic, baka nasa tala ni Harrow. Pero wala na si Kaplan at mag-isa ako na may markang higit sa peklat at backpack na parang lapida. Nautal ang mga ward ng tindahan at isang mahinang langit-ngit ang nanggaling sa pinto. Ang hamog sa labas ay umiikot na parang buhay. Kumabog ang marka ng gutom at naramdaman ko malawak mapagpasensya gutom. Sinusubok ang aking determinasyon. Kinuha ko ang notebook ni Harrow, hinintay ito. Isang nagmamadaling tala ang nabanggit ng relic ng pagkakakilala sa hilaga sa isang lumang archive. Sinasabing nag-aangkla ng mga ritual na mas malakas kaysa sa dugo o sigil. Malabo pero may pag-asa. Umuugong ang mga bulong, sumasang-ayon, hilaga, archive. Sige, isa pang scavenger hunt, bulong ko at isinampay ang backpack sa balikat ko. Ang bigat nito ay mas mabigat kaysa nararapat. Ang journal at susi ay gumalaw sa loob, ang kanilang mahinang kinang ay kumikislap na parang nagigising. Chinek ko ang tindahan para sa mga supply chalk benda, para sa hiwa kong braso. Isang kalawang na letter opener bilang backup na sandata. Mas malakas ang ugong ng marka at muli kong naramdaman ang madilim na kapangyarihan. Tinutokso akong basagin ang sisidlan at tapusin ang pangangaso ng mga tagamasid. Ang mga bulong ay kontramatatag, magdala, dalhin. Ang pagdudulot lang ang meron ako, bulong ko, at gumuhit ng huling sigil sa pinto. Mahina ang kinang pero sapat para makabili ng oras. Lumapot ang hamog sa labas at isang anino ang gumalaw, nakahuod, tahimik. Ang mga tagamasid ay umiikot ulit. Sumulak ang marka, nangangako ng kapangyarihan. Kung bibitawan ko, pero itinulak ko. Kung ito bumulong, hindi ngayon. Lumapit ako kay Kaplan, inilagay ang kamay sa balikat niya. Tatapusin ko. Tubulong ko, masikip ang lalamunan. Humina ang mga bulong, halos nagdadalamhati. Mag-isa. Dalhin. Hinintay ko ang maalikabok na kurtina. Sa kanya isang mahirap na saplot. At tumungo sa backdoor. Ang mga ward ng tindahan ay humina sa likod ko. Nilunod ako ng hamog habang sumisid ako sa eskinita. Ang bigat ng backpack ay paalala ng pasanin ko. Journal, susi, marka. At ngayon ang kamatayan ni Kaplan. Ang marka ay umuugong, isang tahimik na banta. At ang mga bulong ay gumagabay sa akin patungo sa hilaga, mahina pero malinaw, archive, relic, magdala. Nananatili ang presensya ng mga tagamasid. Ang kanilang ugong ay mahina pero lumalakas at alam ko na hindi pa sila tapos. Ang eskinita ay isang labirinto ng hamog at anino bawat tunog ay isang potensyal na banta. Ang marka ng gutom ay kumakabog kasabay ng mga hakbang ko. Ang kalooban nito ay isang palagiang presyon. Hinintay akong sumira. Sabi ng mga tala ni Harrow, ang relic ay maaring ikulong ang gutom ng walang dugo. Pero ito ay isang sugal at naubusan na ako ng lakas. Itinulak ng mga bulong umalis. Magtiwala. Magtiwala na ubos, nakubulong ko. Pero patuloy ang paggalaw, ang mahinang kinang ng journal at susi ang tanging ilaw ko. Lumalakas ang banta ng marka at nararamdaman ko itong nanunood, naghihintay ng sandali na mabibitak ako. Ako ang sisidlan, ang conduit, at ang pagpili dalhin, ang pasanin o iwanan ito ay akin lamang, pero ang pag-iwan nito ay nangangahulugang panalo ang gutom. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tatay ko. Hindi mo matatakasan ang anino mo. Tungkol sa kasalanan yun, pero ang gutom ang anino ko ngayon at ito ay nakatali sa akin. At kakaibang katotohanan, pinagtatalunan ng mga okultista ang relic anchors, mga artifact na nagpapapanatag sa mga pagkakakilala ng walang conduit, bihira at madalas nawawala. Sabi ng iba,
fairy tales. Ang iba, itinuturo ang mga selyadong vault. Ang archive ang pagkakataon ko. Pero ang kamatayan ni Kaplan ay isang bigat na mas mabigat kaysa sa backpack. Palapit ang mga tagamasid, umuugong ang marka at hindi ako pinapayagan ng mga bulong na tumigil. Dinadala ko ang pasanin pero nabibitak ang sisidlan at hindi ko alam kung gaano katagal pa ako makakapigil. Ang eskinita ay isang nakakasakal na labirinto ng hamog lampas. Hating gabi ang mamasamasang hangin ay kumakapit na parang pangalawang balat. Ang mga strap ng backpack ay bumaon sa balikat ko. Ang journal at susi sa loob ay nagdudulot ng mahinang pula at gintong kinang sa canvas. Ang tanging ilaw ko sa kulay abong limbo na ito. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay kumakabog sa mandaragit na kalmado, isang matatag na hapdi na parang nakapulupot na ahas, handang sumalpok kung mag-aalinlangan ako. Ang ugong ng mga tagamasid ay sumusunod sa akin mahina, pero mapilit isang mababang drone na humihiwa sa hamog. Ang kanilang presensya ay isang multo na hindi ko maalis. Walang humpay ang mga bulong, isang tahimik na tumble archive. Hilaga, magpigil. Ang pagsunod sa multong GPS ay hindi ko ideya ng sayabulong ko. Pero ang kamatayan ni Kaplan ay isang bato sa tiyan ko at ang pagpili pigilan ng sisidlan o sirain ito ay mas dumidiin sa bawat hakbang. Ang mga bota ko ay tumatalsik sa mga puddles, ang mga dingding ng eskinita ay madulas sa lumot at dumi. Ang kalmado ng marka ay mapanlin lang. Ang madilim na kapangyarihan nito ay kumukulo, bumubulong ng kalayaan kung pakakawalan ko ito. Hindi mo ako mabibili sa pitch mo, bulong ko. Pero nanginginig ang mga kamay ko. Ang letter opener ay mahigpit na hawak bilang mahinang kapalit ng kutsilyo ni Kaplan. Itinulak ng mga bulong relic. Ikulong. Nabanggit ng notebook ni Harrow ang relic ng archive, isang binding anchor na maaaring ikulong ang gutom ng walang dugo o conduit. Isang malabong pag-asa, pero iyon lang ang meron ako. Kumislap ang kinang ng journal na parang tumutugon at ang bigat ng susi ay parang buhay. Ang mga salita nito, kailangang masira ang sisidlan, ay isang panunuya na hindi ko matakasan. Naging matalim ang ugong. Ang mga yabag ay mahinang umaalingaw-ngaw, marami sinadya. Natigilan ako. Ang likod ay nakadikit sa dingding, ang marka ay kumakabog bilang babala. Sumitsit ang mga bulong, umalis. Magtago. Overrated ang pagtatago, bulong ko. Pero sumisid ako sa likod ng dumpster. Ang amoy nito ay nakakasakal. Ang mga anino ay gumalaw sa hamog. Nakahood ang kanilang ugong ay nag-vibrate sa mga buto ko. Sumulak ang marka, hinintay akong sumira, pakawalan ang gutom at sunugin sila. Kinikil ko ang pangako. Itinulak ang kapangyarihan at bumulong, hindi mo papet. Ang mga anino ay dumaan, ang ugong ay humina, pero alam ko na umiikot sila, nangangaso. Ang mga bulong ay tumulak, hilaga. Bilisan mo. Dahan-dahan akong lumabas, nakayuko. Ang kinang ng backpack ay isang beacon na hindi ko maitago. Ang eskinita ay humantong sa isang abandonadong kalye, mas makapal ang hamog, nilulunod ang mga ilaw sa kalye. Ang archive ay nasa hilaga sa lumang distrito, pero ang lungsod ay isang labirinto at naglalakbay ako sa pamamagitan ng mga bulong at kalungkutan. Kumabog ang marka, mas mabigat ang kalooban nito na parang kumakain sa aking pag-aalinlangan. Lumayo ka, abala. Ako, bulong ko, at chinek ang notebook ni Harrow. Ang mga pahina ay malutong. Isang magaspang na mapa ang nagturo sa isang archive sa isang decommissioned na library, minarkahan ng spiral sigil. Umuugong ang mga bulong, sumasang-ayon doon. Relic. Kung trap to, mag-iiwan ako ng bad review, bulong ko, at tumungo sa hilaga. Ang ugong ay sumusunod na parang hininga ng mandaragit. Isang biglang basag na basag ang salamin sa malapit ay nagpadapa sa akin sa isang pintuan. Umungal ang marka, ang kapangyarihan nito ay bumaha sa akin, tinutokso akong sumira at lumaban. Sumigaw ang mga bulong, hindi. Magpigil. Ang pagpigil lang ang alam ko, bulong ko,
at mabilis na gumuhit ng sigil sa doorframe gamit ang chalk. Mahina ang kinang pero sapat para itago ako. Ang mga yabag ay lumapit dahan-dahan at isang nakahood na figura ang tumigil. Ang ugong nila ay kumakalmot sa bungo ko. Ang kalooban ng marka ay isang alon na ngangako ng tagumpay kung pakakawalan ko. Mahigpit ang hawak ko sa letter opener bumulong. Hindi pa at hinintay ang hininga ko. Umalis ang figura, humina ang ugong at sumisid ako. Palabas kumabog ang puso, hinintay ng mga bulong archive. Ngayon, ang library ay lumitaw sa hamog, isang nagigibang batong labi na may nakabarikadang bintana at kalawang na gate. Umuugong ang mga bulong, halos gumaan. Sa loob, relic. Kumabog ang marka, tumutol. Ang kalmado nito ay nabibitak sa gutom. Itinulak ko ang gate at bumukas ito ng may langit ngit walang kandado. Isang mahinang sigil na nakaukit sa metal, saglit na kumikinang. Sa loob, ang hangin ay sira, mabigat sa amag at lumang papel. Ang mga istante ay nagtataas, ang mga libro ay nabubulok at ang ugong ng marka ay lumakas na parang alam nito ang darating. Gumagabay ang mga bulong. Basement, relic. Ang mga basement ay hindi kailanman magandang balita, bulong ko. At bumaba sa isang spiral staircase, ang kinang ng journal ang tanging ilaw ko. Bumalik ang ugong, mahina pero malapit palapit ang mga tagamasid. Ang basement ay isang crypt ng mga kahon at alikabok, isang batong altar sa gitna na may ukit na mga spiral, walang slash. Umungal ang marka at naramdaman ko gutom buhay lumalaban para makalaya. Umusal ang mga bulong, relic. Ikulong, magpigil. Ang pagpigil ang pangalan ko, bulong ko. Pero ang kamatayan ni Kaplan at ang kalooban ng marka ay ginagawa itong kasinungalingan. Ang pagpili dalhin ang pasanin o sumira ay isang talim sa lalamunan ko. At ang ugong ng mga tagamasid ay nasa pinto. Ang relic ang huling pagkakataon ko, pero nabibitak ang sisidlan at nagigising ang gutom. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tita ko. Hindi mo madadala ang dagat sa tasa. Tungkol sa limitasyon yun, pero ang gutom ay karagatan. At ako ay isang tumutulo na sisidlan. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista. Ang archive relics, mga artifact na nauugnay sa sinaunang mga pagkakakilala, madalas na binabantayan ng mga ward o mas malala. Sabi ng iba, mga alamat. Ang iba ay tinuturo ang mga nakabaon na library. Ang relic ang pag-asa ko, pero wala na si Kaplan at mas malakas ang ugong ng marka. Malapit ang mga tagamasid, hindi tumitigil ang mga bulong at mag-isa ako sa isang pagpili na maaaring magtapos ng lahat. Ang basement archive ay isang crypt ng alikabok at anino lampas, hating gabi ang hangin ay makapal sa bulok ng mga nakalimutang libro at basang bato. Ang batong altar sa gitna ay umuugong, ang mga spiral sigil nito. Walang slash ay mahinang kumikinang, isang may sakit na berdeng kumakabog tulad ng puso. Ang mga strap ng backpack ay bumaon sa balikat ko. Ang journal at susi sa loob ay nagbibigay ng mahinang pula at gintong liwanag sa canvas. Ang kanilang ilaw ay kumikislap kasabay ng altar. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay sumusulak sa hindi mapakaling gutom, isang nag-aalab na alon na parang buhay kumakalmot sa kalooban ko. Hinintay akong sirain ang sisidlan ako at hayaang magpiesta ito. Ang ugong ng mga tagamasid ay mas malapit na umaaling-awngaw, isang mababa, galaw-galaw na drone na nag-vibrate sa mga kahon. Sa paligid ko, ang mga yabag nila ay kumakaskas sa itaas. Ang mga bulong ay isang desperadong usal, relic. Ikulong, magpigil. Walang pressure, di ba, bulong ko? Pero ang kamatayan ni Kaplan at ang pagpili magpigil o sumira ay nasa talim ng kutsilyo. Lumapit ako sa altar, umungal ang marka. Ang gutom nito ay isang pisikal na bigat, tinutokso akong pakawalan ito at tapusin ang mga tagamasid. Ang mga bulong ay kontramatalim, hindi. Hanapin ang ano? Magic of switch, bulong ko, at inilagay ang backpack, ang kinang ng journal,
at Susie ay nagdudulot ng kakaibang anino. Nabanggit ng notebook ni Harrow ang isang relic dito, isang anchor para ikulong ang gutom ng walang dugo. Hinintay ko ang altar, walang halatang relic, sigil lang at isang mababaw na uka, parang may kulang. Kumabog ang marka, tumutol at naramdaman ko itong lumalaban ang kalooban nito ay isang ahas na mas humihigpit. Ang ugong sa itaas ay lumakas mga bota sa sahig ng library at sumitsit ang mga bulong bilisan mo. Sa baba, lumuhod ako, hinintay ang base ng altar. Ang mga daliri ay humaplos sa malamig na bato. Isang nakatagong panel ang nag-click, nagpapakita ng maliit na kompartimento. Sa loob, isang kamaulaking obsidian orb, nakaukit ng mga spiral. Mahinang umuugong, ang ibabaw nito ay mainit. Ang relic, umuugong ang mga bulong, gumaan, ikulong. Ngayon, pero umungal ang marka, sumipa ang gutom nito at naramdaman ko malawak gutom, hinintay akong sumira. Hindi ka mananalo, bulong ko at kinuha ang orb, mabigat ang bigat nito buhay. Sumiklab ang kinang ng journal at kumabog ang liwanag ng Susie na parang kinikilala ito. Sabi ng mga tala ni Harrow, ang relic ay nangangailangan ng kalooban ng conduit para ma-activate. Walang dugo, focus lang. Mas madaling sabihin kaysa gawin kapag sumisigaw ang marka. Sumabog ang ugong sa itaas, isang pinto ang bumagsak. Ang mga anino ay bumaba sa hagdanan. Nakahuod ang mga mata, ay kumikinang sa ilalim ng mga kawl, nakabibingi ang ugong. Sumulak ang marka, nangangako ng kapangyarihan. Kung susumira, pero hinigpitan ko. Ang orb bumulong. Magpigil, sige. Umusal ang mga bulong, ikulong. Mag-focus. Inilagay ko ang orb sa uka ng altar. Perpektong kasya, ang mga sigil ay nagniningas sa berde. Binuksan ko ang Susie, ang mga pahina nito ay nag-flip sa isang spiral sigil at bumulong ng mga salitang pang-ikulong ni Harrow. Nanginginig ang boses ko. Ang journal ay kumabog sa pula, nagsisink sa orb at nayanig ang basement. Bumagsak ang alikabok. Isang tagamasid ang sumugod, ang glove na kamay ay humintay at umiwas ako, hinintay ang letter opener na tamaan ang braso nila. Tumalsik ang itim na dugo pero hindi sila tumigil. Ang gutom ng marka ay isang tidal wave. Hinintay akong sumira at hayaang lamunin. Hindi ngayon ang bulong ko at nagpatuloy sa usal. Ang ugong ng orb ay tumaas, nilulunod ang drone ng mga tagamasid. Nagniningas ang mga sigil at ang kapangyarihan ng relic ay sumulak, isang malamig, malinis na puwersa na itinulak ang init ng marka. Isa pang tagamasid ang humawak sa braso ko. Ang ugong nila ay kumakalmot sa bungo ko, pero kumabog ang orb at natisod sila, ang mga mata ay humina. Sumigaw ang mga bulong, tapusin. Magpigil. Isinigaw ko ang mga huling salita, ang liwanag ng altar ay nakakasilaw at ang ugong ng relic ay umabot sa rurok, isang shockwave na kumalat. Ang mga tagamasid ay bumagsak, ang ugong nila ay tumahimik, ang mga katawan ay naglaho sa abo. Umungal ang marka, pero nakakulong ang gutom nito ay naduwag na trap sa pagkakakilala ng relic. Tumahimik ang basement, ang kinang ng altar ay humina. Ang orb ay malamig na, ang mga sigil ay madilim. Mahina ang journal at Susie, mabagal ang kanilang pulso. Sumandal ako sa altar. Humihingal ang marka ay nandyan pa, pero tahimik, isang nagbabagang baga. Mahina ang mga bulong, halos nawala. Napigilan. Nakakulong. Nakakulong, sige, pero ano ang catch, bulong ko? Wala na si Kaplan, ang mga tagamasid ay alikabok. Pero hindi nawala ang marka na leash lang. Binalaan ng mga tala ni Harrow na pansamantala ang mga relic. Ang mga pagkakakilala ay nabubulok ng walang permanenteng anchor. Ang sisidlan ako ay nabibitak pa rin at naghihintay ang gutom. Kinuha ko ang backpack, isinilid ang orb, ang bigat nito ay bagong pasanin. Tahimik na ang mga bulong, walang gabay ako at ang marka lang. Tahimik ang library sa itaas, pero ang hamog sa labas ay mahinang umuugong, may ibang nanonood. Round 2, na agad bulong ko at umakyat sa hagdan.
Ang kalmado ng marka ay isang kasinungalingan na hindi ko pinagkakatiwalaan. Ang pagpili magpigil o sumira ay hindi tapos na antala lang at naghihintay ang gutom. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng lolo ko. Hindi mo maikukulong ang bagyo magpakailanman. Tungkol sa gulo yun. Pero ang gutom ay isang unos at ako ang naghahawak na lubid. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista ang relic decay, kung saan ang mga binding artifact ay nawawalan ng kapangyarihan sa paglipas ng panahon na may panganib ng pagpapakawala. Sabi ng iba teorya, ang iba itinuturo ang mga nagibaang coven. Gumana ang relic pero ang kamatayan ni Kaplan at ang tahimik na banta ng marka ay nagsasabi sa akin na hindi ito tapos. Naghihintay ang hamog na leash ang gutom at ako ang sisidlan hinintay ang isang unos na handang makalaya. Ang labasan ng library na puno ng hamog ay isang kulay abong belo lampas. Hating gabi ang hamog ay umiikot na parang mga daliri sa paligid ng kalawang na gate. Ang bigat ng backpack ay humihila sa balikat ko. Ang journal susi at obsidian relic sa loob ay mahinang kumakabog ang kanilang pulaginto at mahinang berdeng kinang ay halos hindi tumatagos sa hamog. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay umuugong sa nakataling banta, isang nagbabagang init na parang hayop na nakakadena. Sinusubok ang mga tali nito. Ang abo ng mga tagamasid ay nakakalat sa basement, pero ang kanilang ugong ay nananatiling mahina, isang multong drone sa hamog na nagpapahiwatig na hindi sila lubusang nawala. Tahimik na. Ang mga bulong ang kawalan nila ay isang malamig na void. Iniiwan akong mag-navigate o mag-isa. Walang tour guide. Typical bulong ko, pero ang kamatayan ni Kaplan at ang marupok na pagpili magpigil o sumira sa sisidlan ay nagpaparamdam sa bawat hakbang na parang paglalakad sa salamin. Ang eskinita sa kabila ng gate ay isang tunnel ng hamog. Ang pulso ng lungsod ay napatahimik. Ang ugong ng marka ay naging mas matalim. Ang gutom nito ay gumigising bumubulong ng kapangyarihan. Kung pakakawalan ko ito, itigil mo ang sales pitch mo, bulong ko, at hinawakan ng letter opener ang kalawang na gilid nito. Ay isang mahinang depensa laban sa kalooban ng marka. Ang notebook ni Harrow nakatago sa pack ko ay nagbabala na ang mga relic, ay nawawala ang mga pagkakakilala, ay nabubulok ng walang permanenteng anchor. Ang obsidian orb ay ikinulong ang gutom, pero pansamantala at ang banta ng marka ay parang orasan na nauubos. Sige, may timer ako, bulong ko. At tumungo sa hilaga. Ang mapa ng archive ay malabo, pero nagtuturo sa isang lumang simbahan na sinasabing may hawak na pinal na anchor. Walang bulong, para kumpirmahin instinct at desperasyon lang. Ang hamog ay mahinang umuugong, hindi ang drone ng mga tagamasid, kundi isang mas malalim, mas matandang bagay. Kumabog ang marka bilang tugon. Ang nakataling gutom nito ay kumikibot at naramdaman ko buhay. Mapagpasensya, naghihintay na mabitak ang kalooban ko. Hindi ko ibibigay sa iyo ang panalo, bulong ko, pero nanginginig ang mga kamay ko. Ang bigat ng relic sa pack ay paalala ng pasanin. Kumislap ang kinang ng journal na parang hindi mapakali, at ang liwanag ng susi ay umuugong ang mga salita nito. Kailangang masira ang sisidlan ay isang panunuya na hindi ko maalis. Isang biglang kaskas metal sa bato ay nagpadapa sa akin sa isang pintuan. Sumulak ang marka, hinintay akong sumira at lumaban, pero mabilis akong gumuhit ng sigil gamit ang chalk. Mahina ang kinang, pero sapat para itago ako. Ang mga yabag ay dumaan dahan-dahan, sinadya, at ang hamog ay mas malakas na umugo nung isang presensya na hindi ko makita pero nararamdaman. Sumisid ako, palabas. Nakayuko. Ang spire ng simbahan ay isang mahinang anino sa hamog. Ang ugong ng marka ay naging mas mabigat. Ang kalooban nito ay dumidiin na parang bagyo. Tinutokso akong pakawalan ito. Hindi ikaw ang boss, bulong ko.
at chinek ang mga tala ni Harrow. Isang nagmamadaling babalat tungkol sa angkor ng simbahan, isang chalice ng pagkakakilala na sinasabing nagkukulong ng mga entidad ng permanente pero nangangailangan ng sakripisyo ng conduit. Kumirot ang tiyan ko. Kumabog ang marka, halos nangungutya at bumulong sakripisyo. Hindi ako voluntaryo. Ang ugong sa hamog ay naging matalim at ang mga anino ay kumislap na kahod tahimik. Hindi mga tagamasid kundi bagong bagay. Ang kanilang drone ay isang mababang ungol at ang marka ay naakit dito gutom na magsama. Ang simbahan ay lumitaw, ang mga pinto ay nabitak, ang stained glass ay nabasag pero mahinang kumikinang sa mga spiral sigil. Umungal ang marka, tumutol ang gutom nito ay sumiklab habang pumasok ako. Ang hangin ay makapal sa abo at insenso. Ang mga upuan ay nababaligtad, isang altar. Sa malayo ang may hawak na pilak, nakalis na kaukit ng mga spiral, walang slash. Umuugong ito, isang malinis malamig na kapangyarihan, at ang marka ay umatras, ang banta nito ay mas nag-aalab. Walang bulong na gumagabay, pero sabi ng mga tala ni Harrow, ang kalis ay nangangailangan ng kalooban ng conduit at baka ang buhay nila para ikulong ang gutom magpakailanman. Pangit na dilbulong ko at inilagay ang backpack, ang orb journal at susi ay mahina pero buhay. Lumakas ang ugong sa labas, ang mga anino ay palapit, ang mga kuko nila ay kumakaskas sa bato. Kinuha ko ang kalis, ang metal nito ay yelo at sumulak ang marka, isang tidal wave ng gutom na hinintay akong sumira. Naramdaman ko, malawak, walang hanggan, nangangako na lamunin ang mga banta kung pakakawalan ko. Hindi pa bulong ko at binuksan ang susi, ang mga pahina nito ay nag-flip sa isang binding sigil. Kumabog ang journal, nagsisink sa kalis at bumulong ako ng mga salita ni Harrow. Ang boses ko ay gasgas. Nagniningas ang mga sigil, ang kalis ay mas malakas na umuugong at ang marka ay lumaban, kumakalmot sa dibdib ko. Isang anino ang tumagos sa pinto, ang mga mata ay parang void, ang kanilang ungol ay niyayanig ang hangin. Hinintay ko ang letter opener na tamaan ng isa, pero dumarami sila, ang gutom nila ay katumbas ng marka. Sumipa ang liwanag ng kalis at isinigaw ko. Ang mga huling salita, ang binding force, ay sumulak, itinulak ang mga anino. Umungal ang marka, nakakulong ulit pero nabitak ang kalis, humina ang kinang nito. Nawala ang mga anino, wala ang ugong, pero nandito pa ang marka, nakatali pero buhay. Sumubsob ako, mabigat ang kalis, ang bitak nito ay masamang senyales. Mahina ang orb journal at susi, tahimik ang simbahan, nakakulong, pero hanggang kailan bulong ko. Ang hamog sa labas ay umuugong, may naghihintay. Ang pagpili magpigil o sumira ay isang naghihintay na sinulid at nanonood ang gutom, handang sumugod. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tito ko. Hindi mo maikukulong ang ilog sa tasa. Tungkol sa ambisyon yun, pero ang gutom ay baha at ako ang dam. At kakaibang kakatotohanan pinagtatalunan ng mga okultista, ang chalice bindings, mga artifact na sinasabing nagkukulong ng mga entidad ng permanente, pero bihirang makaligtas ang mga conduit. Sabi ng iba alamat, ang iba ay tinuturo ang mga bakanting dambana. Gumana ang kalis kahit papaano, pero wala na si kaplan at naghihintay ang marka. Buhay ang hamog, nakatali ang gutom, at ako ang sisidlan, hinintay ang isang baha na handang sumira. Ang nagigibang simbahan ay isang walang laman, nakabibilampas. Hating gabi ang hangin ay makapal sa abo at mahinang amoy ng insenso. Ang may bitak na kalis sa mga kamay ko ay mahina, ang pilak na ibabaw nito ay malamig, ang mga spiral, sigil walang slash, ay halos hindi na kumikilala, isang mahinang pulso na parang namamatay na puso. Ang backpack ay sag sa paanan ko. Ang journal, susi at obsidian relic sa loob ay nagbibigay ng mahinang pula, ginto at berdeng liwanag sa canvas. Ang kanilang ugong ay mabagal na parang pagod na. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay kumakabog sa nakakulong. Nagalit, isang nag-aapoy, nabuhol na kumukulubot.
laban sa pagkakakilala ng kalis ang kalooban nito, ay isang mandaragit na bumabalik-alik sa mga rehas. Ang hamog sa labas ay umuugong sa isang bago, mas malalim na banta, hindi ang drone ng mga tagamasid, kundi isang guttural sinaunang thrum na niyayayanig ang mga basag na stained glass. Wala na ang mga bulong, ang kanilang katahimikan ay isang bigat na mas mabigat kaysa sa kalis iniiwan akong mag-isa. Walang backup, walang hinta ko lang, at ang apokalipse bulong ko. Pero ang kamatayan ni Kaplan at ang pagpili magpigil o sumira sa sisidlan ay Fry hanggang sa punto ng pagsira. Mas nag-aalab ang galit ng marka. Ang gutom nito ay isang buhay na bagay, bumubulong ng kapangyarihan na durugin ang banta sa hamog kong susumira ako. Hindi ko bibilhin ang snake oil mo bulong ko, pero ang hawak ko sa kalis ay nanginginig. Ang bitak nito ay paalala ng kahinaan ng pagkakakilala. Ang notebook ni Harrow nakatago sa pack ay nagbabala na ang kalis ng pagkakakilala ay nangangailangan ng sakripisyo ng conduit. Baka ang buhay nila para ikulong ang gutom ng magpakailanman. Kumabog ang marka halos ng aasar at bumulong sakripisyo. Hindi ako voluntaryo. Lumakas ang ugong ng hamog, isang mababang umangal. At ang mga anino ay gumalaw sa labas. Hindi nakahud, walang hugis. Ang mga gilid nila ay gumagapang sa hamis. Naakit ang marka sa kanila. Ang galit nito ay sabik na sumama sa kanilang gutom. Inilagay ko ang kalis sa altar. Ang ugong nito ay nauutal at hininala sa backpack para sa mga tala ni Harrow. Isang nagkakukurok na entry ang nabanggit ng isang threshold ritual, isang last-ditch na pagkakakilala para ikulong ang gutom ng walang relic gamit ang kalooban ng conduit at isang sigil na inukit sa sariling dugo. Kumirot ang tiyan ko. Sumulak ang marka, tumutol ang init nito ay bumaha sa akin. Hinintay akong sumira na. Hindi ikaw ang nagdidikta bulong ko, at kinuha ang letter opener. Ang kalawang na gilid nito ay halos hindi matalim. Sumigla ang thrum ng hamog at ang mga pinto ng simbahan ay lumangit-ngit. Ang mga anino ay lumapit. Ang kanilang ungol ay isang chorus ng gutom na nagsisink sa marka. Mabilis akong gumuhit ng sigil sa altar gamit ang malim. Mahina ang kinang pero sapat para pabagalin sila. Sumiklab saglit ang kinang ng journal na parang hinintay akong magpatuloy at umuugong ang susi. Ang mga pahina nito ay nag-flip sa isang ritual ng blood sigil. Palaging dugo. Anubulong ko at tinusok ang daliri ko. Hinintay ang mga patak na bumagsak sa pahina ng susi. Nagniningas ang mga sigil. Ang kalis ay mahinang kumabog at ang altar ay umuugong isang marupok na tali laban sa galit ng marka. Ang mga anino ay tumagos sa pinto. Ang mga hugis nila ay nagkakakwenta. May kuko, walang mata. Ang kanilang gutom ay isang void na humihila sa akin. Umungal ang marka, nangangako na lamunin sila kung susumira. Pero sinimulan ko ang threshold ritual. Umuusal ng mga salita ni Harrow, gasgas ang boses ko. Nagniningas ang mga sigil. Nayanig ang simbahan at ang kalis ay lalong nabitak. Ang kinang nito ay kumikislap. Isang anino ang sumugod, mga kuko ang humiwa at hinintay ko ang letter opener. Pinutol, tumalsik ang itim na ikor pero patuloy sila. Ang galit ng marka ay isang tidal wave. Kumakalmot sa dibdib ko. Ang kalooban nito ay halos nilunod ako. Magpigil, sige, bulong ko at inukit ang blood sigil sa palad ko. Ang sakit ay nag-aalab habang idiniin ko ito sa kalis. Umabot sa rurok ang ritual. Ang liwanag ng altar ay nakakasilaw at ang kalis ay umuugong isang desperadong sulak na itinulak ang mga anino. Bumigay ang kanilang ungol at natunaw sila sa hamog. Ang thrum ay humina. Umungal ang marka, mas mahigpit na nakakulong. Ang galit nito ay naduwag pero hindi nawala. Ang kalis ay nabasag. Ang mga pilak na piraso ay nagkalat at ang journal, susi at relic ay nahina. Ang kanilang ugong ay tumahimik. Sumubsob ako. Ang dugo ay tumutulo mula sa kamay ko. Ang marka ay nandyan pa, isang nagbabagang-baga laban sa pagkakakilala ng ritual. Tahimik ang simbahan. Ang ugong ng hamog ay malayo pero buhay.
Nakakulong ulit pero ano ang halaga bulong ko? Sabi ng mga tala ni Harrow, ang mga threshold ritual ay hindi matatag. Ang mga pagkakakilala na nakatali sa buhay ng conduit ay mabilis na napupunit. Ang galit ng marka ay nakatali pero naghihintay at ang banta ng hamog ay hindi nawala. Kinuha ko ang backpack, ang relic journal at susi ay mabigat pero walang buhay at nagtungo sa pinto. Ang hamog ay umiikot. May nanonood. Ang ugong nito ay isang pangako ng pagbabalik. Ang pagpili magpigil o sumira ay isang punit-punit na lubid at ang gutom ay naghihintay nakatali sa aking nabibitak na kalooban. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng lola ko. Hindi mo mapipigilan ang agos gamit ang mga kamay mo. Tungkol sa tadhana yon, pero ang gutom ay tsunami at ako ang baybayin. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista, ang threshold rituals, mga blood binding na nagtatali ng mga entidad sa buhay ng conduit, madalas nakamamatay. Sabi ng iba alamat, ang iba itinuturo ang mga duguan na altar. Gumana ang ritual kahit papaano, pero wala na si Kaplan at naghihintay ang marka. Buhay ang hamog na katali ang gutom at ako ang sisidlan hinintay ang isang tsunami na sabik na makalaya. Ang puno ng hamog na bakuran ng simbahan ay isang multong labirinto lampas. Hating gabi ang hamog ay umiikot na parang buhay na bagay sa paligid ng mga baluktot na lapida at ang naghihintay na gate ng simbahan. Ang bigat ng backpack ay dumudurog sa balikat ko, ang journal susi at obsidian relic. Sa loob ay madilim na ang kanilang pulaginto at berdeng kinang ay namatay na, parang naubos ng threshold ritual. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay nagbabaga sa pinigil. Nagalit isang natunaw na baga na kumakabog laban sa marupok na pagkakakilala ng ritual. Ang kalooban nito ay isang nakakulong na hayop na kumakalmot para makalaya. Ang malalim na ugong ng hamog ay kumakabog sa mga hindi nakikitang banta. Isang mababa primal na drone na umuugong sa lupa. Hindi ang mga tagamasid o anino, kundi isang mas matanda, malawak at gutom na bagay. Wala na ang mga bulong, ang kanilang kawalan ay isang malamig na abyss. Pinipilit akong umasa sa instinct. Overrated ang instinct kapag ikaw ang main course bulong ko. Pero ang kamatayan ni Kaplan at ang pagpili magpigil o sumira sa sisidlan ay isang punit-punit na lifeline handang maputol. Patuloy na nag-aalab ang galit ng marka. Ang gutom nito ay bumubulong ng kalayaan kung susumira. Nangangako na lamunin ang mga banta ng hamog. Pangit ang mga pangako mo bulong ko at hinawakan ang letter opener. Ang kalawang na talim nito ay isang manipis na kalasag laban sa hatak ng marka. Ang notebook ni Harrow nakatago sa pack ay nagbabala na ang mga threshold ritual ay nakatali sa buhay ng conduit. Hindi matatag, mabilis na nawawala. Ang basag na kalis ay nagpatunay na ang mga pagkakakilala ay hindi tumatagal at ang nagbabaga ng marka ay parang countdown. Isa pang ticking bomb, sige bulong ko, at hinintay. Ang bakura ng instinct ay humihila sa akin patungo sa isang crypt na kalahating nakabaon sa ivy. Ang pinto nito ay nakaukit ng mahinang spiral. Sigil walang slash. Sumigla ang ugong ng hamog at kumibot ang marka na parang kinikilala ang lugar. Ang pinto ng crypt ay lumitaw. Ang basag na bato ay naglalabas ng lamig na tumatagos sa hamog. Mas malakas ang kabog ng marka. Ang galit nito ay nagtensyon at naramdaman ko buhay sabik na akit sa isang bagay sa loob. Ano pa? Cursed vending machine. Bulong ko at chinek ang mga tala ni Harrow. Isang nagkukurot na talata ang nabanggit ng isang vault ng Severance, isang crypt na sinasabing naglalaman ng talim na pumuputol ng mga pagkakakilala, nagpapalaya sa mga conduit ng hindi sinisira, pero may bayad baka ang buhay mismo. Sumikip ang lalamunan ko. Lumakas ang drone ng hamog at ang mga hugis ay gumalaw sa hamog. Walang hugis, walang mata. Ang kanilang gutom ay isang void na nagsisink sa marka. Gumuhit ako ng sigil sa pinto. Gamit ang chalk, mahina ang kinang.
pero sapat para makabili ng oras at itinulak ang loob ang hangin ay mabigat sa amag at sinaunang bulok. Ang loob ng crypt ay isang batong silid, ang mga dingding ay nakaukit ng mga spiral, isang slab sa gitna ang may hawak na kalawang na punyal. Ang talim nito ay nakaukit ng mga sigil walang slash. Mahinang umuugong ito, isang malamig matalim na kapangyarihan na nagpapaatras sa marka. Hindi mo gusto, bulong ko, at kinuha ang punyal. Ang hawakan nito ay bumaon sa aking duguan na palad. Umungal ang marka, ang galit nito ay bumaha sa akin, hinintay akong sumira at tumakas. Ang ugong ng hamog ay tumagos sa mga dingding at ang mga kuko ay kumaskas sa labas, ang mga hugis ay palapit. Sabi ng mga tala ni Harrow, ang talim ay pumuputol ng mga pagkakakilala sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayan ng conduit sa entidad dugo at kalooban, baka higit pa. Palaging higit pa, bulong ko, at tinusok ang daliri ko, hinintay ang dugo na tumulo sa talim. Nagniningas ang mga sigil, na yanig ang crypt, at ang ugong ng punyal ay tumaas, isang malinis na gilid laban sa init ng marka. Nabasag ang pinto at ang mga hugis ay sumulak na may kuko, kumukulubot ang kanilang drone, ay isang sigaw na kumakalmot sa bungo ko. Sumulak ang marka, nangangako na lamunin sila kung susumira, pero sinimulan ko ang severance ritual. Umuusal ng mga salita ni Harrow, gasgas ang boses ko. Kumabog ang talim, ang liwanag nito ay tumatago sa hamog at ang marka ay lumaban, isang nag-aalab na alon sa dibdib ko. Sumugod ang isang hugis, ang mga kuko ay sumayad sa braso ko at hinintay ko ang punyal pinutol. Tumalsik ang itim na ikor at bumagsak ito, pero dumarami sila. Ang ritual ay tumindi, ang mga sigil ay nagniningas at ang ugong ng talim ay umabot sa rurok, isang shockwave na itinulak ang mga hugis. Inukit ko ang huling sigil sa palad ko, ang sakit ay nag-aalab at idiniin ang talim sa dibdib ko. Sa ibabaw ng marka, nagliwanag ang crypt sa puti. Umungal ang marka at ang pagkakakilala ay naputol, hindi nasira kundi naputol. Natunaw ang mga hugis, humina ang ugong ng hamog at ang galit ng marka ay naduwag sa mahinang pulso. Nandyan pa, pero hindi nakatali, isang peklat na walang kapangyarihan. Sumandal ako sa slab, humihingal. Ang punyal ay malamig sa kamay ko, ang mga sigil nito ay madilim. Walang buhay ang journal susi at relic sa pack, ang layunin nila ay natapos. Tahimik ang crypt, ang hamog sa labas ay tahimik, pero naghihintay. Malaya, pero hanggang kailan, bulong ko. Pinalaan ng mga tala ni Harrow na ang mga severance blade ay pumuputol ng ugnayan, pero ang mga entidad tulad ng gutom ay nananatili, naghihintay ng bagong sisidlan. Ang peklat ng marka ay isang paalala. Hindi ito nawala, natutulog lang. Kinuha ko ang pack at nagtungo sa labas. Ang hamog ay bahagyang humiwalay na parang maingat. May umugong sa malayo, isang bagong banta o ang eko ng gutom. Ang pagpili magpigil o sumira ay nawala, pinalitan ng bago tumakas o harapin ang susunod. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tatay ko. Hindi mo mapapatay ang anino, matatakasan mo lang. Tungkol sa takot yun. Pero ang gutom ang anino ko ngayon at nauubusan na ako ng gasolina. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista, ang severance blades, mga artifact na pumuputol ng mga pagkakakilala ng entidad, madalas na may halaga ang sigla ng conduit. Sabi ng iba, mito. Ang iba itinuturo ang mga crypt na selyado sa dugo. Gumana ang talim, pero wala na si kaplan at ang peklat ng marka ay bumubulong ng hindi natapos na gawain. Naghihintay ang hamog, natutulog ang gutom, at ako ang sisidlan, tumatakbo mula sa anino na hindi kailanman malayo. Ang kalyang puno ng hamog sa lungsod ay umaabot na parang ugat ng anino lampas. Hating gabi ang hamog ay humihila sa basag na simento at mga payat na ilaw sa kalye, nilulusunod ang kanilang kinang. Ang mga strap ng backpack ay bumaon sa balikat ko. Ang journal susi at obsidian relic sa loob ay walang buhay. Ang dating matingkad na pula ginto at berdeng sigil ay madilim na naubos ng severance ritual.
Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay nananatili bilang natutulog na peklat, isang mahinang pulso ng init. Hindi na umuungal na hayop, kundi natutulog na baga naghihintay ng spark. Ang mahinang ugong ng hamog ay umuugong sa ilalim ng katahimikan. Hindi ang drone ng mga tagamasid o ungol ng mga hugis, kundi isang gumagalaw na presensya sinauna at mapagpasensya na parang mandaragit na naamoy ang dugo. Ang aking instinct ay sumisigaw na magpatuloy na lampasan ang anino na hindi ko makita. Running na ang cardio ko, bulong ko, pero ang kamatayan ni Kaplan at ang pagpili tumakas o harapin ang eko ng gutom ay nasa gilid ng labaha. Kumikibot ang peklat ng marka, isang bulong. Nang dating galit, tinutokso akong tumigil makinig sa ugong ng hamog. Hindi ako mahuhulog sa angkor mo, bulong ko, at hinawakan ng letter opener ang kalawang na talim nito ay isang malungkot na paalala kung gaano kaliit ang nakatayo sa pagitan ko at kung anumang nasa labas. Ang notebook ni Harrow nakabaon sa pack ay nagsabi na ang mga severance blade ay pumuputol ng ugnayan pero hindi pinapatay ang mga entidad malaya. Ang gutom naghahanap ng bagong sisidlan at ako pa rin ang huling address nito. Ang ritual sa crypt ay bumili ng oras, pero ang pulso ng peklat ay parang timer kumikilos patungo sa reunion. Walang RSVP para sa party na iyan, bulong ko, at tumungo sa kanluran. Ang instinct ay humihila sa akin patungo sa gilid ng lungsod kung saan ang mga tala ni Harrow ay nagpahiwatig ng isang sanctuary vein, isang ley line na sinasabing nagtatanggol laban sa mga entidad. Walang patunay, pag-asa lang at masamang mapa. Lumapot ang hamog, ang ugong ay naging matalim, nag-vibrate sa mga bota ko. Nag-init ang peklat ng marka na parang nadama ang presensya at naramdaman ko malawak, walang hugis umiikot sa hamog. Hindi ka inimbitahan, bulong ko, pero bumilis ang pulso ko, marupok ang kalayaan ng severance. Isang kislap sa hamog, isang silhouette, hindi nakahud o may kuko, kundi tao nakasandal sa pusti ng ilaw. Kumibot ang marka maingat at sumisid ako sa isang eskinita gumuhit ng chalk, sigil sa dingding. Mahina ang kinang pero sapat para burahin ang bakas ko. Hindi sumunod ang silhouette, pero kumabog ang ugong at ang boses nila ay tumagos, mababa at pamilyar. Hindi mo matatakasan magpakailanman. Kumiroot ang tiyan ko, ang tono ni Kaplan, pero wala na siya. Nag-alab ang peklat ng marka at bumulong-murang trick, itinulak ang alaala. Ang eskinita ay humantong sa isang abandonadong boulevard. Ang ugong ng hamog ay mas malakas, parang heartbeat sa aspalto. Ang pulso ng marka ay nagsisink, isang mahinang eko ng gutom nito, at naramdaman ko ang presensya na mas malapit. Ang kalooban nito ay sumusubok, nagtitimbang. Lumayo ka, retired na ako, bulong ko, at chinek ang mga tala ni Harrow, isang magaspang na sketch ng sanctuary vein minarkahan ng spiral sigil sa isang parke sa gilid ng lungsod. Sumigla ang ugong at ang mga hugis ay kumislap sa hamog. Hindi ang mga walang mata, kundi mga fragment. Parang kalahating hugis ng mga isip, ang mga gilid ay natutunaw sa hamog. Nag-aalab ang peklat ng marka na akit sa kanila at bumulong. Walang reunion tour, tumakbo patungo sa parke. Ang bigat ng backpack ay nagpapabagal sa akin. Ang mga iron gate ng parke ay lumitaw kalawang, pero nakaukit ng mahinang spiral, sigil, walang slash. Umungal ang ugong, ang hamog ay umikot, at ang peklat ng marka ay kumabog. Ang pagkakatulog nito ay nabibitak. Itinulak ko ang pasok, ang hangin ay nagbago. Mas magaan na parang ang kapangyarihan ng leyline ay umuugong sa ilalim ng damo. Hinabol ng mga hugis ang kanilang anyo, ay naging matalim mga paa, panga. Pero walang mata ang kanilang gutom, ay isang void na humihila sa marka. Hindi ngayon, bulong ko, at lumuhod hininala ang pack para sa journal. Blanko na ang mga pahina nito, pero sabi ng mga tala ni Harrow, ang mga leyline ay nagpapalakas ng mga sigil. Inukit ko ang isang spiral sa lupa. Gamit ang letter opener, ang duguan kong palad ay ipinahid dito
at bumulong ng mga salitang pang-ward ni Haro, nanginginig ang boses ko. Nagniningas ang sigil isang malinis na puting liwanag at ang leyline ay umuugong isang shockwave na itinulak ang mga hugis. Nag-alab ang peklat ng marka tumutol na parang ang eko ng gutom ay lumalaban para bawiin ako. Umungol ang mga hugis, ang kanilang anyo ay napupunit pero hindi humina ang umog. Ang presensya ay umiikot pa rin. Matigas kabulong ko at pinalakas ang sigil, mas malakas ang usal. Sumulak ang kapangyarihan ng leyline. Ang hamog ay nahihiwa at ang mga hugis ay natunaw, ang kanilang gutom ay nilamon ng liwanag. Naduwag ang peklat ng marka. Ang pulso nito ay bumagal pero ang ugonong ay nanatili malayo mapagpasensya. Sumubsob ako. Humihinga ng journal ay walang buhay sa kandungan ko. Gumana ang sanctuary vein pero ang mga babala ni Haro ay umaalingaw-ngaw. Ang mga leyline ay nagtataboy lang, hindi nagwawasak. Nasa labas ang gutom nangangaso. Kinuha ko ang pack, ang relic susi at journal ay mabigat pero tahimik, at tumayo ang hamog ay mas manipis pero buhay. Tahimik ang peklat ng marka, muli na peklat pero alam ko na hindi tapos. Round 3, habulong ko at lumalim sa parke. Ang ugong ng leyline ay mahinang kalasag. Mas malapit ang gilid ng lungsod pero ang ugong ay sumusunod, isang anino na hindi ko malampasan. Ang pagpili tumakas o harapin ay isang punit-punit na sinulit at ang eko ng gutom ay mapagpasensya, naghihintay na bumaba ang bantay ko. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng nanay ko. Hindi mo maitatago ang hangin, magtitiis ka lang. Tungkol sa gulo yun, pero ang gutom ay buhawi at ako ay isang nanginginig na silungan. At kakaibang katotohanan, pinagtatalunan ng mga okultista ang sanctuary veins, mga leyline na sinasabing nagtatanggol laban sa mga entidad, pero ang kanilang kapangyarihan ay humihina ng walang pag-aalaga. Sabi ng iba alamat, ang iba itinuturo ang mga nakalimutang gubat. Humawak ang leyline pero wala na si Kaplan at ang peklat ng marka ay bumubulong ng hindi nabayarang utang. Nanonood ang hamog, nangangaso ang gutom at ako ang sisidlan, nagtitiis sa isang bagyo na hindi ko matatakasan. Ang parking nakabalot sa hamog sa bukang liwayway ay isang kulungan ng multo. Ang unang liwanag ay isang may sakit na dilaw na dumadaloy sa hamog, nagbibigay ng baluktot na mga silweta ng mga punong baluktot at mga bangkong basag. Ang bigat ng backpack ay humihila sa balikat ko. Ang journal susi at obsidian relic sa loob ay walang buhay, ang kanilang mga sigil ay madilim na ubos na mga kabibi mula sa severance ritual. Ang marka ng gutom sa dibdib ko ay isang natutulog na peklat. Ang bahagyang galaw nito ay isang haplos ng init, hindi na ang uling hayop, ngunit ang pulso nito ay nagpapahiwatig ng paggising. Ang hum ng daanan ng bahagi sa ilalim ng lupa ng parke ay humihina, isang napupunit na kalasag, habang ang ugong ng hamog ay lumalakas, isang malalim gutom na pulso ang nagnanamatay ng mga buto ko, at ang eko ng gutom ay mas malapit na umiikot. Ang mga aninong bulong ay gumagalaw sa hamog. Hindi na ang malinaw na bulong noon, kundi ang mga putol-putol nangaakit, nagbabala. Hanapin, tumakas, itali. Magpasya ng mga kuting bulong ko. Ngunit ang kawalan ni Kaplan at ang pagpili tumakas o harapin ang eko ng gutom ay humihigpit na parang itim na lubid. Lumalakas ang galaw ng peklat, isang mabagal na initig na humihinto. Hinintintay na harapin ang presensya sa hamog ng direkta. Hindi ikaw ang magpapagal ng sirko, bulong ko. At hinawakan ang letter opener. Ang kalawang nitong talim ay isang manipis na talisman laban sa hatak ng ugong. Ang notebook ni Haro sa bag ay nagbabala na ang mga hinintiwang entidad ay hindi nawawala. Ang gutom ay malaya nangangaso ng bagong sisidlan at ang pulso ng peklat ko ay parang parola. Ang paghihinanghum ng O ay nangangahulugang na ang santuaryo ay gumuguong at ako ay labas. Sa mga titing ng titing, kiting-niting ang ating titing
Atingat ng mga iting ay natin ating sa parnang nang o, saa, sao, sanima sa anima sa nima, imanima sa ima, asanimanima sa ima, imanima. Ang bag ay bagong na ang ugong ay maging matalim nagbibigay sa mga lupa ng lupa. Nagiging N, ang iting ating sa ensink ang puso at nadadama ang malima sa ima, malawak sa ima o minima sa nima. Sa mga mumu, hindi ka na nima ng ima, ima niman nima nima, mga sanga o nima ima sa nima nima. Ang mga nima ay ima, malapit na nima, kumahima na ima nima, sa puno nima ang ima ng bahagi nima, ng ima nima sa ima, at nima sa gitna ng par ng ima nima ang bigima ima ima. Sa labnang at sa masasan nima ng init ito nima sa nima 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 sa nima nima nima. Hindi ikaw ang pusa ko iman nima nima sa ang mga nima ng nima, at maging kaliman nima kalima ng nima. Sa mirror o enloom, na isang ait sa tob sa nima na nima ng basag na nima, ang ima ay hindi nima nima at nima, ang madilim na nima. Ang ima ng ma at na ima nito ito, isang mahina ng nima at ang nima ng ima, ima tumutima. Ang daima ay ima, ang ima ay nima, at ang mga nima ay maging tingnan. Nima. Hindi pa rin malinaw nima at lumulod nima sa tube ang letter nima ay nima sa kamay nima. Ang mga nima ni nima says, ang tube ay nagbibigay ng katotohanan o nima-nima ng ima, ay kailangang nima at nima ima nima pa. Ang galima ng nima ay sumima isang sumima ng init nima. Ang nima ng ima na nadama ang kapima nima sa tube o nima. Ang mga ima sa nima walima sa nima walima ng nima. Ang nima nila ima ay isang ima na nima sa ugima nima. Nagima ang nima na akit nima at nima nima walang timap. Nima ang palima ko gamima ang letter nima dugo nima sa tube nima. Ang tube ay gumalaw mga sigil walang slash nagniningas. Sa ilalim ng nima nito, isang malamig puting liwanag na tumatagos sa hamog. Ang daan ng bahagi ay mas malakas na umuugong nagsisink sa tub at ang marka ay umungal ang pagkakatulog nito ay nabibitak lumalaban para bawiin ako. Ang mga bulong ay sumigaw itali. Ngayon, binulong ko ang mga salitang pang-ikulong ni Haro. Ang boses ko ay gasgas idiniin ang dumudugong palad sa gilid ng tube. Nagniningas ang mga sigil, ang tubig ay nanginginig at ang mga hugis ay sumugod ang kanilang anyo ay nagkakakwenta pangako ko, walang mukha. Hinintay ko ang letter opener na tamaan ng isa itim na ikor ang tumalsik, pero mas lumapit sila ang kanilang gutom ay sumasalamin sa marka. Sumulak ang liwanag ng tube isang shockwave na itinulak sila at ang peklat ng marka ay nag-alab isang nag-aalab na buhol. Mas malakas ang usal, ang kapangyarihan ng daan ng bahagi ay umabot sa rurok at ang tube ay hindi ang mukha ko, kundi ang eko ng gutom isang kumukulubot na void na may walang katapusang panga. Ang paningin ay humawak sa akin ng init ng marka, ay bumahaag, hinintintay akong sumama sa kanya. Hindi ngayon bulong ko, at inukit ang spiral sigil sa gamit ang dugo ko. Ang liwag ng tube ay mas nagliwanag. Umungol ang mga hugis, ang ani nila ay napupunit, at ang umang-umang ay bumag, ang presuma ay umatras. Humawak ang pagkikilala ang mga pulso ng mga sigil at ang mga natunaw na hugis nilamon ng kinang ng tubig. Naduwag ang peklat ng markas, ang galimal nito ay humilig muli na mahinang pulso. Naluman ng hamog ang tumutulo ay umatras, ngunit ang mga linga ay nanatili. Nakilala, sa gilulay ng tubo humihingal at ang walang buhay susi at relik sa bag ay tahima. Humina ang umo ng daan at madilim ang mga gamit na. Sa pangbalikwas bulbul, alam kong may mga babala si Haro. Napaputol ang mga gamit at naghintay ang eko na. Kinuha ang bag, ang bigat ay isang umay-umay, nasakit at tumayo, naninilay ang hamog. Tahimik ang peklat ng marka, ngunit ang lahat nito ay isang bagay, hindi nawasak ang gutom na antala lang. Susunod na round ay sayo bulong at tumungo sa kanluran. Ang gilid ng lungsod ay isang mahinang pangako. Umuugong ang ugong sa malayo, isang mapagpasensyang mangangaso. Ang pagpili tumakas o harapin
ay isang itim na lubid na lumuluwag, ngunit hindi nawawala, at ang eko ng gutom ay sumusubaybay naghihintay na mabitak ang kalooban ko. Narito ang payo ng matatanda, sabi ni Lolo. Hindi mo mailulunod ang bagyo, lalangoy ka lang dito. Tungkol sa hirap yon, pero ang gutom ay maelstrom, at ako ay isang tumutulo na bangka. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista, ang mirror pools, mga nexus, kung saan ang mga daan bahagi ay nagbibigay ng katotohanan unita, madalas na may bayad ang mga nito. Sabi ng iba't ibang, at hindi natin na tinatap ang mga tuyo nitong batis na nadungisan ng dugo. Humawak ang tubig, pero wala na si Kaplan at ang bubuhong peklat ay markala ng isang utang na lalong lumalala. Buhay ang may hamog na gintay, ang may gamit ating ang bangka, lumalangoy sa isang bagyo na hindi kailanman malayo. Ang labas ng lungsod na nababalot ng hamog sa bukang liwayway ay isang malungkot na blur. Ang hamog ay isang makapal na belo na nilulunod ang mga payat na labi ng mga bodega at kalawang na bakod. Ang mga strap ng backpack ay bumaon sa balikat ko. Ang journal susi at obsidian relic sa loob ay patay na bigat. Ang kanilang mga sigil ay madilim na ubos mula sa pagkakakilala sa mirror pool. Ang marka ng gutom ay isang mahinang peklat sa dibdib ko. Bahagyang kumakabog, isang nagbabagang baga na gumagalaw sa bawat tibok ng puso, hindi na natutulog, kundi hindi mapakali nag-aabang ng pagkakataon. Ang hum ng leyline mula sa parke ay ganap na nawala. Iniwan akong nakalantad. Ang santuwaryo nito ay natunaw. Ang ugong ng hamog ay lumalaki sa banta, isang malalim mandaragit na pulso na umuugong sa bungo ko. Ang eko ng gutom ay hindi na umiikot kundi lumalapit. Ang mga aninong bulong ay tumataas sa isang koro ng kagyat, tumakas, harapin, wakas. Ang kanilang mga boses ay nagkakapatong matalim, walang humpay. Walang snooze button sa bangungot na tubulong ko, pero ang pagkawala ni Kaplan at ang pagpili tumakas o harapin ang anino ng gutom ay parang talim na nakadikit sa lalamunan ko. Bumibilis ang mahinang pulso ng peklat, isang mainit na kiliti na humihinto. Hinintintay na salubungin ang gutom ng ugong gamit ang sarili nito. Hindi ikaw ang magpapagal dito, bulong ko, at hinawakan ng letter opener. Ang kalawang nitong talim ay isang malungkot na kaginhawahan laban sa bigat ng hamog. Ang notebook ni Harrow nakatago sa bag ay nagbabala na ang mga pagkakakilala, tulad ng sa mirror pool ay marupok. Ang gutom ay malaya, sumusubaybay sa bagong sisidlan, at ang pulso ng peklat ko ay parang parola sa dilim. Nang walang kalasag ng leyline, ako ay hilaw. Ang banta ng hamog ay kumakalmot sa aking mga gilid. Wala nang time out, bulong ko, at ang instinct ay nagtulak sa akin patungo sa isang abandonadong pabrika na malabong nabanggit sa mga tala ni Harrow. Ang spire nito ay minarkahan ng sigil, isang punto ng pagsalubong na sinasabing nagdadala ng hilaw na enerhiya ng ley para itaboy ang mga entidad. Malabo, pero pag-asa lang ang meron ako. Lumalakas ang ugong ng hamog, isang pulso ng alon na nanginginig sa lupa. Nagiinit ang peklat ng marka, nagsisink sa banta, at nadarama ko ang eko ng gutom malapit, malawak. Isang gutom na umiikot na parang usok sa baga ko. Lumayo ka. Hindi ako buffet mo, bulong ko. Pero nanginginig ang mga kamay ko. Ang pulso ng peklat ay nagpupunit ng tapang ko. Sumulaak ang mga bulong. Ngayon, tumakas. Itali. At isang hugis ang kumislap sa hamog. Hindi walang hugis, kundi matalim, walang mata. Isang void ng mga ngipin. Sumisid ako sa likod ng kalawang na bariles, gumuhit ng chalk sigil sa gilid nito. Mahina ang kinang, halos hindi naduduwag ang ugong. Naglakad ang hugis, ang mga kuko nito ay kumakaskas sa semento at kumabog ang marka gutom na parang natutokso na sumama rito. Walang merger, bulong ko, at tumakbo patungo sa pabrika. Ang spire ng hamog ay isang mahinang outline sa hamog. Nabagsak ang mga gate ng pabrika
Ang mga dingding ay puno ng bulok, isang mahinang spiral, sigil walang slash nakaukit sa ibabaw ng basag na pinto. Umungal ang ugong sa loob, ang hangin ay makapal sa kalawang at abo. Sumigla ang pulso ng marka. Ang init nito ay gumagalaw na akit sa enerhiya ng sigil. Ano ang catch bulong ko? At hininala ang mga tala ni Harwa. Isang nagkukurot na babala tungkol sa Convergence Spire's mga punto, kung saan ang hilaw na kapangyarihan ng leyline ay nagtataboy ng mga entidad, pero sa pamamagitan lamang ng kalooban ng conduit dugo at huling sigil, madalas nakamamatay. Kumirot ang tiyan ko. Mas malakas ang pulso ng ugong ng hamog at ang mga hugis ay nagkukumpulan sa hamog. Matalim may kuko ang kanilang gutom, ay isang koro na nagsisink sa marka. Pangit ang odds bulong ko, at sumisid sa loob ang mahinang hum ng sigil ay isang manipis na sinulid ng pagsuway. Ang loob ng pabrika ay isang kuweba ng kalawang, na mga beam isang basag na batong haligi. Sa gitna na nakaukit ng mga sigil, walang slash, bahagyang kumakabog isang hilaw na leyline nexus. Umungal ang marka, nag-alab ang peklat lumalaban sa kapangyarihan ng haligi. Ayaw mo sa kompetisyon, ano bulong ko? At inilagay ang backpack, ang letter opener ay madulas sa pawis. Sumigaw ang mga bulong, itali, wakasan. Ngayon, habang ang mga hugis ay tumagos sa mga dingding, ang kanilang anyo ay nagkakakwenta. Ngipin ko walang mata, ang kanilang gutom ay isang void na humihila sa marka. Hinintay ko ang palad ko, tumulo ang dugo sa haligi, at binulong ang mga salitang pangtaboy ni Harrow. Ang boses ko ay basag. Nagniningas ang mga sigil, umuugong ang haligi, at lumalaban ang marka, isang nag-aalab na alon sa dibdib ko. Sumugod ang isang hugis, ang mga kuko ay humila sa braso ko. At hinintay ko ang letter opener, tumalsik ang itim na ikor, pero patuloy sila. Umarat ang ugong na yanig ang pabrika, at nag-alab ang peklat ng marka. Tinutokso akong hayaang sumama ang gutom at lamunin. Hindi mo show, tubulong ko, at inukit ang spiral sigil sa haligi gamit ang dugo ko. Ang talim ng letter opener ay nabali. Nagniningas ang mga sigil sa puti, ang hum ng haligi ay isang shockwave, at ang mga hugis ay sumigaw, ang kanilang anyo ay napupupunit. Umungal ang marka, humina ang pulso nito, at bumagabag ang ugong ng hamog, umatras ang eko ng gutom. Nabitak ang haligi, humina ang liwanag nito, at natunaw ang mga hugis, nilamon ng kinang. Naduwag ang peklat ng marka sa mahinang pulso, napigilan pero buhay. Naluma ang hamog, humina ang mga bulong na taboy, hindi nawala. At sumubsob ako, tumutulo ang dugo, tahimik ang backpack sa tabi ko. Tahimik ang pabrika, pero nanatili ang ugong, isang malayong ungol. Kinuha ko ang bag, ang bigat nito ay isang mapurol na sakit, at nagtungo sa labas. Maingat na nahihiwa ang hamog. Tahimik ang peklat ng marka, muli na peklat, pero ang pulso nito ay bumubulong. Naantala ang gutom, hindi nawasak. Round 4, ikaw naman, bulong ko, at tumungo sa kanluran ng abot tanaw ay isang mahinang pangako. Mahinang umuugoong ang ugong, isang mapagpasensyang mandaragit. Ang pagpili tumakas o harapin ay isang talim na naduwag, pero hindi kailanman nakatago. At ang eko ng gutom ay naghihintay handa para mabitak ang kalooban ko. Narito ang payo ng matatanda, sabi ng tita ko. Hindi mo mapapatay ang agos, sasabay ka lang. Tungkol sa tadhana yun, pero ang gutom ay isang riptide, at ako ay halos lumulubog na. At kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista. Ang Convergence Spires, mga nexus ng leyline na sinasabing nagtataboy ng mga entidad, pero bihirang makaligtas ang mga conduit. Sabi ng iba, mito. Ang iba itinuturo ang mga gumuhong guho na nadungisan ng pula. Humawak ang spire pero wala na si kaplan, at ang peklat ng marka ay umuugong ng utang na hindi nabayaran. Buhay ang hamog, sumusubaybay ang gutom, at ako ang sisidlan, lumalangoy sa agos na handang hilahin ako pababa.
Ang bangin sa dalampasigan na nababalot ng hamog sa dapit hapon ay isang tiwangwang na larangan ng digmaan. Ang hamog ay umiikot na parang mga hindi nakikitang talim sa paligid ng matutulis na bato at mga damong hinampas ng hangin. Mabigat ang backpack sa balikat ko, ang journal susi at obsidian relic sa loob ay patay na bigat. Madilim ang kanilang mga sigil na ubos mula sa pagkakakilala sa mirror pool. Ang marka ng gutom ay isang mahinang peklat sa dibdib ko, bahagyang kumakabog na may kumukupas na pagsuway, isang baga na hindi na nagliliyab kundi nag-aalab na darama ang wakas. Nawala ang hum ng leyline mula sa parke. Iniwan akong nakalantad sa galit ng hamog. Ang ugong ng hamog ay dumaragdag sa isang gutom na ungol. Nanginginig ang hangin. Ang gutom ay hindi na nagtatago, kundi nagpapakita isang malawak, walang mukhang entidad. Ang mga aninong bulong ay isang nakakabinging cacophony. Tumakas, harapin, wakas. Ang kanilang mga boses ay nagkakapatong pinupunit ang isip ko. Wala nang labasan bulong ko, pero ang pagkawala ni Kaplan at ang huling pagpili, tumakas o harapin ang eko ng gutom, ay isang pagtutuos na walang takas. Bumibilis ang pulso ng peklat, isang mahinang init na humihinto-hinintintay na sumama sa ungol ng gutom. Hindi ikaw ang magpapagalbulong ko. At hinawakan ang letter opener. Ang kalawang nitong talim ay isang malupit na relikya laban sa bigat ng hamog. Ang notebook ni Harrow ay nagbabala na. Ang mga pagkakakilala tulad ng sa mirror shul ay pansamantala. Malaya ang gutom nangangaso ng bagong sisidlan. At ang pulso ng peklat ko ay ang parola nito. Nang walang kalasag ng leyline ako, ay hilaw ang banta ng hamog ay kumakalmot sa aking mga pandama. Tapos na ang laro, bulong ko, pero ang instinct ay nagtulak sa akin sa gilid ng bangin, kung saan nabanggit sa mga tala ni Harrow ang isang pinal, nabitak isang nexus kung saan nagsasalubong ang enerhiya ng lupa kayang burahin ang mga entidad o ang kanilang sisidlan. Isang huling sugal, walang pangako ng kaligtasan. Nanginginig ang lupa sa ungol ng hamog. Ang mga alon ay umuungol sa ibaba, nagsisink sa pulso ng peklat. At nararamdaman ko ang gutom. Malapit, walang hanggan, isang gutom na nilulunod ang kalooban ko, tulad ng hangin na nagkakalat ng buhangin. Hindi ako pagkain mo, bulong ko, pero kumabog ang puso ko. Ang peklat ay nagpupunit ng desisyon ko. Sumigaw ang mga bulong. Ngayon, tumakas, wakas. At ang mga hugis ay lumitaw sa hamog. Hindi walang hugis kundi matalim. Walang mata, mga panga na void ng mga ngipin. Gumuhit ako ng chalk sigil sa bato. Mahina ang kinang, halos hindi naduduwag ang ungol, at tumakbo sa gilid ng bangin kung saan naroon ang pinal na bitak. Isang basag sa bato, kumikinang ng mga sigil na walang slash. Nag-aalab ang peklat, humihila patungo sa gutom, pero bumulong walang pagsuko. At binuklat ang mga tala ni Harrow, hinintay ang huling ritual. Lumitaw ang pinal na bitak, isang makitid na hiwa sa bangin. Ang mga sigil na walang slash ay mahinang kumikinang. Ang enerhiya ng lupa ay nanginginig sa hangin. Umarat ang ungol ng hamog, nagpapakita ang gutom. Isang napakalaking anino, walang mukha, tanging walang katapusang mga panga na umiikot sa void. Nag-alab ang peklat, hinintintay akong sumama rito. Sabi ng mga tala ni Harrow, ang bitak ay nangangailangan ng dugo, kalooban at isang pinal na sigil. Pero ang halaga ay lahat sisidlan o entidad. Isa ang dapat mawala. Pinakapangit na taya, bulong ko, at hinintay ng malalim ang palad ko. Tumulo ang dugo sa bitak. Sumugod ang mga hugis, ang mga kuko ay pinunit ang jacket ko, at hinintay ko ang letter opener. Tumalsik ang itim na ikor, pero hindi sila tumigil. Binulong ko ang mga salitang pangtaboy ni Harrow. Basag ang boses at inukit ang pinal na spiral sigil sa bato gamit ang dugo ko. Nagniningas ang sigil, nayanig ang bitak. Sumabog ang enerhiya ng lupa tulad ng tsunami. Pinunit ang hamog. Umungal ang peklat, lumaban. Ang gutom hinila. Ako patungo sa void.
Pero idiniin ko ang kamay sa bitak, ang kalooban ko ang huling talim. Natunaw ang mga hugis na basag ang ungol ng hamog at gumuho ang gutom hinigop sa bitak isang huling sigaw, ang umaling aungaw. Lumamig ang peklat huminto. Ang pulso nito ngayon ay laman na lamang. Naluma ang hamog, tumahimik ang mga bulong. At ang backpack ay tahimik ang journal susi at relik ay walang buhay. Sumubsob ako, dumudugo, bumulong, tapos na. Pero ang mga babala ni Haro ay nanatili ang pinal. Nabitak ay nagbubura ng mga entidad, pero bihirang makaligtas ang mga sisidlan. Huminga ako, pero mahina isang kandila sa harap ng hangin. Tumayo ako mabigat ang backpack na parang bato at tiningnan ang dagat ang dapit hapon ay pulang-pula tulad ng dugo. Tahimik ang peklat na wala ang gutom, pero malamig pa rin ang mundo. Ang hamog ay nagtatago sa malayo. Nanalo ako, pero sa anong halaga bulong ko? Tapos na ang pagpili tumakas o harapin, pero ako ang huling sisidlan dala ang alaala ng echo. Inihagis ko ang backpack, sa bangin pinanood itong lumubog sa mga alon at lumakad palayo hindi lumilingon. Nawala ang gutom, pero ang anino nito ay nabubuhay sa akin isang bulong na hindi ko maiwan. Payo ng matatanda, sabi ng lola ko. Hindi mo mapapatay ang dilim, dadalhin mo lang ito. Tungkol sa sakit yun. Pero ang gutom ang dilim ko at ako ang nakaligtas dala ito sa buto ko. Isang kakaibang katotohanan pinagtatalunan ng mga okultista, ang pinal na bitak mga nexus na nagbubura ng mga entidad pero madalas na binabayaran ng mga sisidlan ang kanilang buhay. Sabi ng iba mito, ang iba itinuturo ang mga bangin na nadungisan ng dugo. Nanalo ang bitak, wala na si Kaplan, at ang peklat ko ang patunay ng utang na nabayaran. Nawala ang hamog, pero naglalakad ako isang sisidlan na walang entidad, tanging ang echo ng sarili kong anino.